Nagsisimula ang pelikula sa hinaharap kung saan ang isang mapang wasak na tagtuyot ay nag-iwan sa USA na walang magawa, ang mga tao ay sapat na desperado upang pumatay para sa tubig. Karamihan ay umalis sa lugar, ngunit ang pamilya Home ay nananatili, kasama ang ama na si Ernest na kumakapit sa pag-asa na ang mga halaman ay tutubo muli kung makakahanap sila ng tubig. Naaalala niya ang dating halaman ng lupain, kahit na ang kanyang anak na si Jerome ay hindi. Isang araw, sinubukan ng dalawang magnanakaw na pasukin ang isang kamalig sa farm ni Ernest sa pamamagitan ng pagsunog sa kandado. Nahuli sila ni Ernest, binaril niya ang isa nang gumalaw ito, at pinatay ang isa nang bumunot ito ng baril. Nagmamasid si Jerome mula sa malayo at nag-aalok na tumulong, ngunit hiniling lamang sa kanya ni Ernest na tawagin siyang tatay. Sa loob ng shed ay mayroong water pump, ngunit hindi ito nakapagbigay ng anumang tubig, na nag-iiwan sa kanila na maglakad palayo nang walang inumin. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay at nakatagpo nila ang mga watermen, isang grupo na kumokontrol sa pamamahagi ng tubig mula sa malalalim na balon sa pamamagitan ng isang kasunduan sa gobyerno. Ipinagpalit ni Ernest ang mga supply para sa tubig at binalaan si Jerome na huwag galitin ang mga mapanganib na lalaking ito, makipagpalit lang at umalis kaagad. Madalas na sinusubukan ni Ernest na kumuha ng tubig para sa kanilang sakahan, ngunit masyadong mataas ang presyo ng mga watermen. Sa pag-uwi, bumagsak ang kanilang maliit na kabayo at nasugatan ng husto. Binaril ni Ernest ang kabayo upang wakasan ang paghihirap nito, na iniwan si Jerome na lumuluha, kahit na iginiit niya na magagamot pa niya ang pinsala ng kabayo. Pagbalik sa farm, binigyan sila ng kapatid ni Jerome na si Mary ng pagkain, pagkatapos ay nagugas siya ng mga pinggan gamit ang lupa habang si Ernest ay nakikinig sa radyo at si Jerome ay nagdrawing ng hayop, ito ang kanilang mga tanging libangan. Biglang nakarinig ng ingay si Ernest at nalaman niyang lumabas si Mary upang makipagkita sa kanyang lihim na kasintahan. Kinabukasan, pumunta sina Jerome at Ernest sa isang auction para magbid sa isang robot na kabayo, na tinatawag na Sim-Ulit Shadow, para palitan ang kanilang namatay na kabayo. Ang anak ni Sam, si Flem, ay nakikipagkompetensya sa kanila, ngunit si Ernest ay nanalo sa auction, na nagpalaki sa kanyang utang. Pagkatapos ay binisita nila ang ina ng mga bata, si Catherine, sa ospital. Hindi siya makalakad dahil sa isang aksidente at kailangan niya ng mamahaling makina para tulungan siyang maglakad muli. Pagkatapos ng magandang hapon kasama siya, umuwi na sila. Sa daan, nakita nila sina Robbie at Suze kasama ang kanilang sanggol, na nagpupumilit na mabuhay. Si Ernest, na hindi pinansin ng mag-asawa, ay bumalik na may dalang tubig at pinayuhan silang huwag ibenta ang kanilang sanggol, na nangakong tutulungan niya sila sa tubig. Bumalik sa farm si Flem, na sikretong kasintahan ni Mary, ay nagpakita at humiling na hiramin ang Sim-Ulit Shadow, ngunit tumanggi si Ernest maliban kung pumirma si Flem ng garantiya. Na-offend, umalis si Flem, na nagsasabing hinding-hindi niya bibigyan ng tubig ang lupain ni Ernest. Sa susunod na pagkakataong nakatagpo ni Jerome at Ernest ang mga watermen, gumawa sila ng magandang kasunduan salamat kay Sim, at sinubukan ni Ernest na kumbensihin silang isaalang-alang ang pag-install ng linya ng tubig sa kanyang sakahan. Nang maglaon, sinimulan ni Ernest na hukayin ang kanyang lumang balon para siyasatin ng mga watermen, sinabi niya kay Jerome na dapat siyang lumabas at makipagkita sa mga tao, ngunit mas pinili ni Jerome na manatili at alagaan ang kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uwi, nakita nila si Flem na mabilis na nagmaneho sa kanyang motorsiklo. Sa farm, naglalaba si Mary ng mga damit gamit ang vacuum cleaner. Pagdating ni Ernest ay pinagbawalan na niya itong lumabas na nauwi sa pagtatalo. Si Mary ay nagalit, sinabing siya ay nasa hustong gulang na upang gawin ang gusto niya, at ipinagtapat na mahal niya si Flem at nagalit siya sa kanyang ama. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nabangga niya si Jerome at humingi ng pera, na nagbigay ng oras kay Ernest para mahuli at pigilan siya. Umiiyak si Mary, inakusahan si Ernest na wala siyang kwentang ama, at bilang tugon, ikinulong niya ito at isinara ang kanyang bintana. Maya-maya, nalaman nina Ernest at Jerome na ninakaw ang Sim-Ulit Shadow. Pinaghihinalaan ni Ernest si Flem at pumunta sa kanyang bahay, ngunit sinabi sa kanya ni Sam na umalis si Flem patungo sa bundok ng umagang iyon. Ibinunyag na ang sakahan ni Ernest ay dating pagmamayari ni Sam, at si Flem ay nahuhumaling na bawiin ang nawala sa kanyang pamilya, kahit na naniniwala si Sam na ang lupain ay hindi na magagamit dahil wala itong tubig. Pagkatapos ay pumunta si Ernest sa kabundukan upang mag-imbestiga ngunit bigla siyang inatake.
Nagising siya sa kampo ng mga watermen sa gabi, inakusahan ng pagnanakaw ng kanilang mga supply kasama ang Sim ulit Shadow. Itinanggi ito ni Ernest, ngunit inatake siya ng pinuno, si Caleb. Matapos ang isang pakikibaka, nakuha ni Ernest ang kutsilyo at isang rifle ni Caleb, pinaputok ito sa hangin upang pigilan ang lahat. Siya ay nakatakas habang si Caleb ay sumisigaw ng mga pagbabante sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Ernest si Flem na natutulog sa tabi ng apoy kasama ang Sim ulit Shadow sa malapit. Ninakaw pala ni Flem ang robot at mga supply para i-frame up si Ernest. Naghintay si Ernest hanggang umaga upang gisingin si Flem na may nakatutok na rifle sa kanyang mukha, pagkatapos ay itinali siya sa robot na nagdadala ng mga ninakaw na supply. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mainit na araw upang hanapin ang mga watermen, tinutuya ni Flem si Ernest sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol kay Mary, kaya hinihila ni Ernest ang lubid para bumagsak siya bilang parusa. Pareho silang nauuhaw, at kinumbinsi ni Flem si Ernest na huminto para uminom. Ang mga supply ay naglalaman lamang ng alkohol, hindi tubig, at si Ernest, na matagal nang hindi umiinom ng alak, sa lalong madaling panahon ay nalasing. Nagkunwaring umiinom si Flem habang sinasabing ninakaw niya ang makina para mabuhay dahil gusto siyang patayin ni Caleb. Nag-aalok siya kay Ernest ng pera, ngunit si Ernest, na naghinala, ay tumanggi. Nang subukan ni Ernest na tumayo, nahihilo at nanghihina siya dahil sa alak. Ito ang plano ni Flem sa lahat ng oras, at ginamit niya ang pagkakataon na batuhin si Ernest ng isang bato, na naging dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa bato. Habang nagdurugo at nawala ng malay si Ernest, naalala niya ang aksidente ni Catherine sa sasakyan, na dulot ng kanyang pag-inom. Maya-maya, nagising si Ernest na nakatali sa robot, habang si Flem, na baliw na ngayon, ay nagbuhos ng mas maraming alak sa kanyang bibig, sumisigaw ng walang tigil. Pagkatapos, pumunta si Flem sa farm, at sumakay si Mary sa kanyang motorsiklo upang makatakas kasama niya. Nag-aalala kay Ernest, nagpa siya si Jerome na hanapin ang kanyang ama. Pagsapit ng gabi, nahanap niya ang Sim ulit Shadow sa kampo ng mga watermen kung saan sinabi nila sa kanya na namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa makina. Sa libing, bumalik si Mary, at magkasamang umiiyak ang magkapatid. Pagkatapos ay binisita nila ang kanilang ina upang ibalita ang malungkot na balita. Sinundo sila ni Flem sa kanyang truck at umuwi sila. Bumalik sa bukid, sinimulan ng isang nagdadalamhating si Jerome na sirain ang robot gamit ang martilyo, ngunit pinigilan siya ni Flem, at sinabing masakit ang nangyari sa kanyang ama, ngunit hindi nila pwedeng sirain ang bagay na makakatulong sa kanila. Nag-alok siyang maging bagong padre de pamilya para tulungan sila at nabigla si Jerome sa pagbunyag ni Flem na buntis si Mary. May malaking plano si Flem para sa farm, at pumayag si Jerome na subukan ang kakayahan ni Flem. Sa hapon, nagdadala si Flem ng mga supply sa mga watermen at hiniling kay Caleb na maglagay ng tubo ng tubig sa farm. Noong una, tumanggi si Caleb ngunit nang sisihin siya ni Flem sa pagkamatay ni Ernest dahil natagpuan niya ang rifle at kutsilyo ni Caleb sa katawan ni Ernest. Si Caleb, na natatakot sa mga kahihinatnan, ay pumayag na lagyan ng tubig ang lupain ng magkapatid. Pagkalipas ng ilang araw, na-install ang bagong farm pump, at walang pagod na nagtatrabaho si Flem sa pagtatanim at pagpapatubo ng mga halaman, na dinidiligan ng mga sprinkler. Sina Flem at Mary ay maaari na ngayong mag-enjoy habang nasa shower. Makalipas ang ilang linggo, namangha si Jerome nang makita niya ang isang maliit na dahon sa lupa, at hindi nagtagal ay natatakpan ang lupain ng maraming halaman. Upang ipagdiwang, ikinasal sina Flem at Mary at naglagay sila ng tato sa kanilang mga kamay bilang patunay. Sa panahon ng party, umiinom si Flem at inaalala ang pagkamatay ni Ernest. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Sam sa farm kasama ang dalawang kinatawan ng bangko, na inihayag na napakalaki ng utang ni Ernest at inaasahan nilang babayaran ito ni Flem. Si Flem, na sinusubukang magmukhang matapang, ay tinatakot ang mga kabayo gamit ang kanyang motorsiklo, ngunit ipinaliwanag ni Sam na walang sinuman ang nagnanais ng lupain, dahil sa kakulangan ng tubig sa lugar. Gamit ang tubig at mga pananim, maaari na ngayong ibenta ng bangko ang lupa, kaya dapat magbayad si Flem upang mapanatili ito. Noong gabing iyon, isinakay ni Flem ang Sim ulit Shadow sa kanyang truck at sinundo si Robbie at ang kanyang sanggol, na nagkukunwaring nagsusuri lang sila ng mga produkto. Gayunpaman, si Flem ay lihim na ibinenta ang sanggol laban sa kalooban ni Robbie. Nang kunin na ni Robbie ang kanyang sanggol, nagpaputok ng baril ang mga mamimili, na pinatay siya.
Binaril din nila si Flem, na gumanti ng putok at tumakas, iniwan ang robot. Sa shootout, nasira ang robot at na-activate ang system na gagabay nito pabalik sa orihinal na pabrika. Kinabukasan, ginamit ni Flem ang pera mula sa pagbebenta ng sanggol upang bayaran ang bangko, ngunit sinabi niya sa magkapatid na ibinente niya ang SIM ulit Shadow kay Robbie. Samantala, nakarating ang SIM ulit Shadow sa lungsod at natagpuan ito ng gumagawa ng robot, si Calvin, na nakipag-ugnayan sa farm. Sinagot ni Jerome ang tawag at naghinala, kaya tumungo siya sa lokal na palengke. Doon, nakita niya si Flem na kausap si Suz, na may hawak na manika, na nagpapanggap na anak niya iyon. Nang subukan ni Jerome na lapitan sila, mabilis na umalis sina Flem at Suz. Bumalik sa farm, tinanong ni Jerome si Flem tungkol kay Robbie, ngunit nagsinungaling si Flem, sinabing kinuha ni Robbie ang SIM ulit Shadow at iniwan ang kanyang pamilya. Determinado na malaman ang katotohanan, sinabi ni Jerome na bibisitahin niya ang kanyang ina ngunit sa halip ay sumakay ng bus patungo sa hangganan. Ang mga gwardya, gayunpaman, ay hindi siya pinayagang tumawid dahil siya ay isang menor de edad na walang matandang kasama. Noon lang, lumapit si Anna at nag-alok na tulungan siyang makatawid ngunit may bayad. Sumang-ayon si Jerome, at itinago niya siya sa isang truck na puno ng mga manok. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang lungsod, at first time ito ni Jerome na makapunta sa lungsod na ito. Dinala siya ni Anna sa pabrika ngunit kalahati lang ng bayad ang hinihingi niya, na nagpapaliwanag na ang pagbabalik ay walang problema, dahil hindi na niya kailangan ng kasama. Bago siya umalis, tinanong ni Jerome kung may kilala siyang nagngangalang Ernest, ngunit hindi kilala ni Anna ang pangalan. Nakipagkita si Jerome kay Calvin, na ipinakita sa kanya ang mga tungkulin ng SIM ulit Shadow. Ang mga mata ng robot ay mga kamera na idinisenyo upang makuha ang tanawin para sa reforestation, na nagre-record ng lahat ng nakikita nito. Tinuruan ni Calvin si Jerome kung paano makita ang footage at pagkatapos ay binigyan siya ng privacy. Emosyonal si Jerome nang makita niyang muli ang kanyang ama ngunit nabigla siya nang matuklasan na pinatay ni Flem si Ernest. Itinali ni Flem si Ernest sa robot at ipinadala ito sa kampo ng mga watermen, na tila hindi sinasadyang kinaladkad ng robot si Ernest hanggang sa kanyang kamatayan. Napaiyak si Jerome sa opisina. Nang gabing iyon, umuulan sa farm sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang dekada. Pagbalik ni Jerome, mahinahon niyang tinanong si Flem kung paano niya nakuha ang SIM ulit Shadow. Si Flem, nalilito, ay pumunta sa kamalig at laking gulat niya nang makitang hindi nasira ang robot, at sinabi niya na ibinalik ito ni Robbie, dahil nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Jerome ang kanyang ina, si Catherine, at nangakong aalagaan siya tulad ng ginawa ni Ernest. Sa hapon, habang nangangasok kasama si Flem para protektahan ang mga pananim, hindi tumama ang lahat ng putok ni Flem kaya ibinigay niya ang rifle kay Jerome para siya ang bumaril. Naisip ni Jerome na barilin si Flem ngunit sa halip ang deer ang binaril niya, na nagpapatunay na mas shooter siya kesa kay Flem. Maya-maya, itinago ni Jerome ang rifle sa kanyang silid. Sa tanghalian, binanggit ni Jerome na tumawag si Robbie, hinahanap si Flem. Ito ay ikinabigla ni Flem, na nagalit at nag-akusa kay Jerome ng pagsisinungaling. Pinagalitan ni Mary si Flem dahil sa kanyang ugali, at iginiit ni Jerome na nagsasabi siya ng totoo, na naging dahilan upang lumabas si Flem. Kinabukasan, nakatanggap si Flem ng liham mula kay Jerome, na nagpapanggap na si Robbie, na humihiling sa kanya na magkita sa bangin dahil siya ay nasa problema. Bago umalis, hinanap ni Flem ang rifle ngunit sinabi sa kanya ni Jerome na dinala niya ito sa repair shop para ipaayos dahil sinabi ni Flem na hindi ito gumagana ng maayos. Si Flem, na wala pa ring alam tungkol sa ginawa ni Jerome, ay humingi ng paumanhin dahil sa kanyang ugali. Kumuha siya ng kutsilyo at tumungo sa bangin kasama ang SIM ulit Shadow, tinawag si Robbie. Bigla siyang nahulog sa isang nakatagong hukay at nabali ang kanyang mga paa. Si Flem ay sumisigaw sa sakit at humingi ng tulong sa SIM ulit Shadow, ngunit hindi siya naiintindihan ng robot. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jerome, na may hawak na bato, na nagpapakita na alam na niya ang katotohanan. Desperado, humingi ng awa si Flem, ngunit nanonood lamang si Jerome, hinahayaan siyang magdusi sa ilalim ng nakakapasong araw. Sa kalaunan ay muling nakiusap si Flem, pinaalalahanan si Jerome na isipin si Mary at ang sanggol, na nagbigay ng talumpati tungkol sa mga aksidente at panghihinayang. Si Jerome, na galit, sa wakas ay binaril si Flem, na nagtapos sa kanyang buhay.
Pag-uwi ni Jerome, sinabihan niya si Mary na iniwan siya ni Flem at hindi niya ibinunyag kung paano talaga namatay si Ernest. Sa pera mula sa mga pananim, maaari na silang bumili ng tunay na pagkain, at pumayag ang magkapatid na bilhin ang makina para tumira si Catherine sa kanila. Binura ni Jerome ang lahat ng footage mula sa robot, handa nang magsimulang muli. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.